Magandang hapon mga kababayan at mga karayban. Isa naman pong mainit na balita ang lumabas at atin pong pag-uusapan. But bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang ating mga subscribers and followers sa YouTube at sa Facebook. Meron po inihayag si Vice President Sara Duterte na ang mga Duterte boys, ang kanyang tatay, ang kanyang two brothers na si Pulong at si Baste, Mayor Baste Duterte, ay tatakbo sa Senado sa susunod na senatorial race sa taong 2025. Yan ang balita na mainit-init pa. Alamin natin kung ano nga ba ang sitwasyon ng mga Duterte sa ngayon. Sa ngayon, ang mga Duterte ay mahina na. Hindi na po kagaya ng dati na napakalakas ang kanilang partido. Ang taong bayan ay sumusuporta sa kanila. Marami nang nagsitalunan, ang nagsilayasan sa grupo ng mga DDS. Mahina na ang partido ng mga Duterte. Hindi na kagaya ng dati ang kanilang puwersa na talagang solido. Meron silang kaso sa ICC na hindi natin alam kung kailan isuserve ang warrant of arrest. At nasasangkot nga dyan ang primary na subject na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara. Mahina na nga ang mga Duterte, hindi na kagaya noon. Ang kanilang mga dating kaalyado ay nagsialisan na. Kaya makikita natin na hindi na as strong as before ang kampo ng mga Duterte. Now, bakit naman tatakbo si dating Pangulong Digong? Bakit naman tatakbo ang kanyang mga anak, mga lalaking anak? Na si Pulong Duterte at saka si Baste, Mayor Baste. Anong rason? At alam naman natin, nandyan pa rin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan at mga kababayan ko, ang nakikita nating motibo ng kanilang pagtakbo ay unang-una, gusto nilang maibalik ang kapangyarihan na nawala sa kanila dahil nga ang administrasyon ngayon ay ang administrasyon Marcos at alam naman natin na ang kapangyarihan ngayon ay nasa sa mga Marcoses. Kaya gusto nilang maagaw yan, gusto nilang maibalik sa kanila at aside from that, gusto nilang tumakbo at tatlo-tatlo pang silang tatakbo sa Senado para isalba ang kanilang mga sarili, isalba ang kanilang kingdom, to save their skin. Dahil nga po sila po'y delikado na. Kailangan nilang palakasin ang kanilang impluensya at gusto nilang maibalik ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Kung titignan po natin ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa itsura pa lang, makikita mo na he is not fit to run for any government position sa ngayon. Sabihin na natin, Senador, makikita mo, nalaman din natin na na-hospital siya. So, the poor guy is not healthy, is not fit to run. Matanda na siya. Dapat namamahinga na lang siya. Pero, bakit? Pinagpipilitan pa rin na tumakbo sa isang posisyon, mataas na posisyon. At ito nga ay sa Senado. Yan ang ating katanungan. This is very unusual dahil pag karamihan sa mga naging Pangulo, wala na. Pagtapos na sila, that's it. Kung titignan po natin ang mga anggulo nito, talagang this is more on regaining power. This is more on regaining
yung control and influence to the Filipino people. Dahil sa ngayon, ang kapangyarihan ay nasa sa mga Marcoses. Of course, siyang nasa administrasyon. Kaya gusto nilang gamitin si dating Pangulong Digong dahil nga ang pagkakaalam nila, ganun pa rin ang kanyang pagka-popular sa mga taong bayan. Gusto nilang gamitin ang magic ni Tatay Digong. Alam niyo naman yung tawag ng mga DDS, Tatay Digong. Gusto nilang gamitin ang kanilang tatay na tumakbo muli para magbigay sa kanila ng strong push at hoping na maibalik muli sa kanila ang kapangyarihan. Pero ito ay mahirap na. Mahirap na. He's not fit. Physically, may karamdaman ng mama, may mga sakit. Siguro, we don't know. Baka mismo ang si former Pangulong Digong ang gustong tumakbo. Pero nakikita natin dyan, ito ay gagawin niya para sa kanyang mga anak. Dahil gusto nilang maibalik sa kanilang puder ang impluwensya at kapangyarihan. Ito lang po ang nakikita nating motivation. I don't think na ang motivation nila is about negosyo or about pera. You know what? Mayayaman na ang mga ito. Narinig naman natin ang mga confidential funds na yan na ang lalaki, nakakalula. Narinig natin ang 51 billion ni Congressman Pulong. 51 billion na napakalaki, and during the time of President Digong, ang lalaki mga confidential funds. Swerte na yun. Naitago na nila yun. Ang nakikita kong dahilan kung bakit sila tatakbo. Sila'y tatakbo hoping na makuha muli nila ang kapangyarihan sa mga Marcoses. Dahil nga nasa mga Marcos na kay PBBM ang kapangyarihan at impluensya sa ngayon. At gusto nilang maibalik dahil nakikita nila na papalubog na sila. Nakikita nila na it's a reality na laos na sila. Kokonti na lang ang sumusuporta sa kanila. That spark of hope, naniniwala pa rin sila na meron pa rin, marami pa rin susuporta sa kanilang ama na si dating Pangulong Digong. Pero sa tingin po natin, sa basa po natin, wala na. Hindi na kagaya noon ang lakas ng mga Duterte. Kung iisipin po natin, parang hindi magandang tignan. Dati ka ng presidente tapos bababa ka pa sa Senado. Parang sobra naman niyang talagang love of power. Hindi power of love, but love of power. Pagpapakita po ito ng greediness. Dapat sa mga puntong ito, sa mga panahong ito, dapat nagpapahinga na lang si ex-President Diggs. Pero may intention pa palang tumakbo kasama ang kanyang mga boys. Ang pagtakbo ng mga Duterte boys ay hindi maganda. Hindi magandang halimbawa sa ating politika. Dahil ito ay political dynasty. Ang tatay, ang anak, mga anak, andyan lahat sila. Hindi kaya nakakahiya yun? Hindi kaya naisip ng mga Duterte yun na nakakahiya? Kung lahat sila ay tatakbo na lang, nasa posisyon na silang lahat kung sila ay manalo. Pero sa akin po, mahirap. Mahirap pong manalo ang Duterte. Dahil gising na ang taong bayan, alam na ng taong bayan ang nangyayari, ang kanilang mga koneksyon sa mga Chinese pogos na to. Kumbaga, sila'y nahuhubaran. At one at a time. Kaya ang taong bayan sa ngayon ay gising na. Ang taong bayan ngayon ay nag-iisip na. Hindi kagaya noong 2016 na ang taong bayan ay walang kaalam-alam
They don't know personally si ex-President Digong. Hindi pa natin siya gaanong kilala. Isa siyang mayor sa Mindanao. Yan ang pagkakaalam natin. May mga ambulansya sila, may 911, kagaya po sa abroad. Kaya dyan po bumili ba mga Pilipino? Lalo na po nung pinangako niya na he will solve yan pong problema sa droga in 6 months. Marami pong naniwala at nagbilib ng mga Pilipino. At yan po ay pambubudol. Pero para sa akin, hindi na yan mabibenta dahil alam na ng mga Pilipino. Kahit tumakbo man sila, kahit magsama-sama man sila, ang taong bayan pa rin ang mananaig. Ang taong bayan pa rin ang mamimili kung sino ang karapat-dapat umupo sa pwesto para sa ating bayan. Alam natin na sa panahon ni President Digong, wala namang gaanong magandang mga pagbabago ang nangyari sa Pilipinas. Instead, andyan yung EJ case na kung saan ang Peking drug war, na kung saan ang daming mga napatay na mga inosente mga Pilipino at nadamay pa dyan si Senator Leila de Lima. By the way, congratulations once again, Senator Leila de Lima. You're now cleared and finally you are free. Kami ay masaya sa iyong pagkakalaya. Si Senator Leila de Lima, alam naman po natin ang istorya niyan. She was trying to dig. She was trying to investigate yung pong EJ case, ang DDS sa Mindanao. At dyan nagsimulang galit ni Digong dahil nakikialam si Senator Leila de Lima. At nagawan siya ng mga peking, mga kaso, mga patong-patong na kaso na mga gawa-gawa na wala namang katotohanan. Bilib tayo sa tapang ni Senator Leila de Lima. Humarap siya, isa siyang babae. Humarap siya, hindi siya nagtago kagaya ni Pastor Borloloy Kibuloy na parang hindi lalaki. Alam naman natin guilty yan kaya nagtatago. Pero si Senator Leila de Lima, hinarap niya, hindi siya nagtago. Never niyang inisip ang magtago dahil alam niyang malinis siya. Alam niyang wala siyang kasalanan. Kaya, hinarap niya. Nakulong siya ng 7 taon, nagdusa, nagsuffer sa loob ng bilangguan, at yan nga ang sinabi niya. Narinig po natin yan sa interview na Mr. Digong Duterte, dapat ikaw naman ang managot sa taong bayan. So this is, a warning. Possible na ang kampo ni Senator Leila de Lima ay mag-file ng mga patong-patong na charges against the former president. Kaya dito natatakot si President Digong at kanyang mga anak. Nasasampahan ng kaso si Digong. And on top of that, andyan pa yung ICC. Kaya wala na, hindi na yan makatulog, hindi na yan makakain. Wala na. Talagang sirang-sira na siya. Katakot-takot na mga kaso ang ifa-file against him. Kaya ito ang nakikita nating pinakarason kung bakit sila tatakbo. Sino yung mga anak? Tapos yung tatay, to save their skin, para isave yung kanilang mga sarili dahil alam nila na patong-patong hindi lang kay former President Digong, even kay BP Sara, merong mga kasong pwedeng isampa, even kay Congressman Pulong dahil nga po sa kini-question nilang 51 billion pesos in 3 years. Kaya ang purpose nito na nakikita natin ay hindi ang pagpapayaman muli. No, dahil meron na sila niyan. Meron na sila, nakatago na. Meron na sila niyan. Kaya ang nakikita nating purpose ay para to save their kingdom, to save their skin.
dahil delikado na po silang pamilya. Siguradong hahabulin sila ng gobyernong Marcos sa mga issues na ibinabato sa kanila. Well, ganyan talaga ang buhay, ganyan talaga ang politika. Hindi araw-araw ay fiesta, walang forever sa Malacanang. Tapos na ang oras ni Pangulong Digong sa Malacanang at nakikita natin ang kanilang downfall. Hindi nila maipagkakaila na ang taong bayan ay mulat na at ayaw na sa mga Duterte. Alright, maraming salamat sa inyong panunood mga kababayan ko, mga karayban ko. Sana'y patuloy po ang inyong pagsuporta sa aking mga videos sa aking channel both sa Facebook and YouTube. Suportahan po nyo si Manong Rayban. Mag-iingat po tayo lagi. Maging mapagmahal sa bayan sa ating mga kapwa Pilipino at ating ipaglaban ang ating nag-iisang inang bayan. Maraming pong salamat.